Kung may banggaan ilang milya ang layo sa Bao de Masinloc, sa katubigan malapit sa Ayungin Shoal naman, naulit ang habulan at harangan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China. Saksi si Mav Gonzalez. Ngayong taon lang tuwing may resupply mission ang ating mga tropa sa Ayungin Shoal, naging tagpo ang pagsalubong, paghabol, panggigipit at pangharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga vessel na may dalang supplies para sa mga sundalo natin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Naulit ang pangaharang sa panibagong resupply mission ngayong araw. Kita sa video ng PCG ang kanilang barko sa kanan. Tila biglang nagminor at huminto matapos hadlangan ng China Coast Guard. Halos magbanggaan na nga sila habang nakapaligid ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Kita rin sa tweet ng security analyst na si Ray Powell ang aktibidad ng China. Batay sa gamit niyang automatic identification system, nakabuntot ang China Coast Guard sa resupply mission mula sa Bina Shoal. Nakapaligid naman sa Ayungin Shoal para magsilbing blockade ang maritime militia vessels ng China na galing Mischief Reef. Pasado 1:00 ng hapon, nakapasok sa loob ng Ayungin Shoal ang dalawang resupply vessel at naghatid ng mga pagkain, gamit at iba pang supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Batay sa ikalawang tweet ni Powell, 3:30 ng hapon ay nakalayo na sa Ayungin ang resupply mission at pabalik na sa Palawan. Pero hinabol pa rin ng maritime militia vessels. Ang isang araw, ginikit-git ang BRP Cabra at sindangan ng PCG kahit ilang metro lang ang layo. Para sa security expert na si Powell at kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dangerous maneuvers ang ginawa ng China. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang China pero wala pa silang tugon. Dati pa nila pinaninindigang bahagi ng teritoryo nila ang buong South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Kahit batay sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na ipinanalo ng Pilipinas, yan ay mali at walang basehan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Naglabas ng show cause order ang LTO Region 7 laban sa taxi driver at rider na nagsuntukan sa Lapu-Lapu City. Sa Mactan, Cebu International Airport naman, nag-emergency landing ang isang Cessna aircraft. Ating saksiyan. Ilang minuto lang matapos mag-take off mula sa Mactan Air Base, nag-emergency landing ang Cessna aircraft ng Philippine Air Force sa Mactan Cebu International Airport. Batay sa investigasyon, papunta sanang Samar ang eroplano nang makaranas ito ng engine fire. Ligtas naman ang piloto at ang 5 pang crew. Pero dahil sa insidente, 3 oras isinara ang runway na nakaapekto sa ilang flights. Back to normal na naman ang operasyon doon. Iniimbestigahan na ng Philippine Air Force ang insidente. Sa Lapu-Lapu City, nagsalita na rin ang taxi driver na nasangkot sa suntukan sa isang habal-habal rider sa gitna ng kalsada kamakailan. Kung kahapon, sabi ng rider, Nabulong na ko ana. Yung lihay na sa motor iya gikong igo nga to motor nakasabo na akong kamot. sabi naman ng taxi driver, ang motorsiklo ang sumagi sa kanyang taxi. Tingnon nga pagawason ko niya kay para mapiti ko ngano kunong iyaha kong awas yang ikon. Amo to nga dito pag iya kong gihagit dito sad ko na kuan nanginit. Motong ako siyang gigawas. Pero nagkaayos na raw sila at nag-selfie pa. Nangako rin daw ang rider na siya ang magbabayad ng penalty matapos maisyuhan ng citation tickets. Ayon sa LTO Region 7, alarming ang nangyari at nagpalabas na rin sila ng show cause order laban sa 2 motorista. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nakakulong ngayon ang drag performer na si Pura Luca Vega na may tunay na pangalang Amadeus Fernando Pahente. Ang kanyang kaso, paglabag sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows na isinampa ng isang grupo sa Maynila. Kaunayan sa tila remix version ng Dasal na Ama Namin kung saan nakabihis na Nazareno siya. 72,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa kaso. Nahaharap din siya sa 3 kaparehong kaso sa Quezon City. Pati daw ni Pahente ang kaso laban sa kanya pero nagulat pa rin siya sa paglabas ng warrant of arrest at hindi raw niya natanggap ang sabina. Gayunman, pinaninindigan ni Pahente ang kanyang ginawa. My intention was never to mock. I also would not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel such.
Pasok ang Gilas Pilipinas sa finals ng men's basketball ng 19th Asian Games matapos matalo ang host country na China. Umabot pa ng 18 points ang lamang ng China noong halftime. Pero nakahabol po ang Pilipinas hanggang sa unti-unting mabura ang lead ng China. Final score, 75-76. Nanguna si 77-76. Nanguna si Justin Brownlee na naka 33 points. Makakaharap po ng Gilas ang koponan ng Jordan sa finals. At yan ang unang beses na makakatuntong ang Pilipinas sa finals ng men's basketball sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa boxing naman, qualified na sa 2024 Paris Olympics ang boksingerong si Yumir Marshall. Yan yung patapos siyang manakaut sa semifinals ang men's 80 kg division ang kalaban mula sa Syria. Dahil sa mga panalo ni Marshall at Gilas Pilipinas, sigurado na sila ng silver medal sa Asian Games. Inusisa sa Senado ang kawalan umano ng aksyon ng DNR sa paglabag ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa kanilang kasunduan. Gusto ngayon ng isang senador, silipin na rin pati ang iba pang grupo na umuokupa sa ibang protected area. Saksi si Maki Pulido. 2019 pa lang, sabi ng DENR, malinaw na ang mga paglabag ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI, partikular sa pagpapatira ng grupo sa lupang dapat ay pang-agrikultura lang. Pero hindi pa rin sinuspinde ng DENR ang kasunduan nito at ng grupo para magamit ng huli ang lupa ng gobyerno. Kaya sa DENR budget hearing, sinita ang kawalan ng aksyon ng kagawaran. Kung umaksyon sa tamang paraan at degree ng mas timely, yung regional office, baka nga po hindi gumrabe yung sitwasyon po doon. That was the pandemic, the earthquake, and then Odette. I must admit that for humanitarian reason, parang nakonsider ko po yun na hindi ko recommend for cancellation. Yung nabanggit yung pong earthquake, actually, ayon sa aming pananaliksik, yun pa nga yung ginamit na dahilan, excuse, para hikayatin nung pinaka-leader ng SBSI, yung libo-libong mga taong umakyat. Personal na dineliver kagabi sa kampo ng SBSI sa Socorro, Surigao del Norte ang suspensyon ng kasunduan. Bukod sa bawal tirhan ng mahigit 300 ektaryang sakop ng kasunduan, naglagay pa raw ng checkpoint at military style pa ang training ng security. Ngayon, pinaghahandaan na ng DENR, DSWD at DILG ang pabahay at kabuhayan ng mga paaalising miyembro ng SBSI. Pero libong ektarya pa ng protected area sa buong bansa ang pinapagamit din ng DENR sa iba sa ilalim ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Sabi tuloy ng isang senador, baka dapat silipin na yan. Baka there are budding cult being propagated within those areas. Unahan na ninyo. Pasukin na ninyo, speaking na ninyo, you assert your rights, your regulatory powers over those areas para maunahan na natin sila. Pero hindi lang mga posibleng kulto, kundi pagkasira ng mga idineklara pa namang protected area ang inaalala ng ilang senador. Pag-amin ng DENR batay sa latest satellite imaging, may mga protected areas ng marami ng istruktura. Nang tanungin kung alin pa sa 114 protected areas ang maayos at naaalagaan, tanging Tubataha Reef at Underground River na parehong nasa Palawan ang nabanggit ng Environment Secretary. Pero naman, Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City yan. Dapat naman yan. Madam Chair, we do have an informal settlement problem inside. Bakit doon? Yes, Madam Chair. Nasa Metro Manila yan. Yes, Madam Chair. Bakit naman hindi inalagaan ng DENR? Nasa ilalim ng ilong at mata ng DENR, tapos hindi pa ma-manage yun. Bakit naman ganun? Bakit ganun? Grabe! We are seeking the collaboration with NHA and with the DSUD in order for this to be already addressed. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap na ipinatutupad sa regular milled at well-milled na bigas. Pinangalanan din niya ang mga kumpanyang sangkot umano sa rice smuggling. Saksi, sina Cedric Castillo at Ian Cruz. Sa pamamahagi ng nakumpiskang smuggled na bigas sa 1,000 4-piece beneficiary sa Taguig, pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga inireklamo kaugnay sa pagpupusit ng bigas sa bansa. Ang San Pedro Warehouse
ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Kasama sila sa mga bodega ng bigas na ni-raid nitong Agosto at haharap sa mga reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Tinawagan namin pero di sumagot ang San Pedro Warehouse na siya ring may-ari ng Blue Sakura Agri-Grain Corporation. Nakausap namin ang FS Ostia Rice Mill pero walang malinaw na pahayag habang ayaw magbigay ng statement ng Gold Rush Rice Mill ng aming makausap. Inalis na rin ng Pangulo ang price cap sa bigas dahil bumaba na raw ang presyo nito at sasapat na ang supply ngayong tag-ani. Tutulong din daw ang Kamara para mahatiran ng bigas ang mga nangangailangan sa kanilang mga lugar. Kung supply ang pagbabasihan, kumpiyansa raw ang Department of Agriculture na wala ng dahilan para sumipa pa ulit ang presyo ng bigas. Pero meron pa rin daw binabantayang demand, lalo ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. We are going to the holiday season. Laging ganyan ang ating inaasahan. May tataas sa presyo. Ang ating local production ay mataas naman for October. And same rate for November and for the rest of the year. We can complement that again with the imports. Sinangayon na naman ito ng isang grupo ng mga magsasaka. Gayon din ang desisyong bawiin na ang price cap sa bigas. Yung cap talaga is nakatulong dahil nakita natin dun sa world market and bumaba, no? Nung nag-umpisa yung cap, yung harvest ng Pilipinas nag-umpisa na rin. And alam nila na hindi na in demand yung bigas nila. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Ian Cruz ang inyong saksi. Malalakas na hangin at alon ang naranasan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa bagyong Jenny. Dahil dyan, ilang residente ang nangamba na baka magka-storm surge. Pero ayon sa PDRRMO, wala namang storm surge at inaasahan raw na gaganda na ang panahon bukas. Nakaranas din ang mga pagulan sa Batanes. Inanunsyo na ng COMELEC ang ilan sa mga barangay na nasa ilalim ng election areas of concern. Ang mga lugar na nasa red category at yellow category sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa insidenteng ito, 21 o karamihan ng mga barangay sa Malabang, Lanao del Sur ang inilagay ng COMELEC sa red category para sa barangay SK elections. Ang Lanao del Sur ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan matatagpuan ang pinakamaraming barangay na nasa red category, ang pinakamatinding babantayan ng COMELEC. Yung occurrence ng politically motivated election-related incidents at yung iba't iba pang history ng declaration ng ating areas of concern, pati na rin po ng COMELEC control. Sa Libon Albay naman, kung saan ilang kandidato ang pinatay, 8 barangay ang nasa red category. Hindi kasing init ang sitwasyon sa mga nasa yellow category, pero kailangan pa rin daw bantayan. Isa na rito ang Barangay Sering sa Socorro, Surigao del Norte. Hindi kasama sa areas of concern ang kontrobersyal na Barangay Kapihan, kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services na inaakusahan bilang kulto, pero naglagay ng COMELEC checkpoint doon. Ang Metro Manila, naka-green, na ang ibig sabihin ay generally peaceful. Pero na lang ang Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, kung saan mainit umano ang labanan ng mga kandidato. Historically, pag palapit na tayo sa election, mag-i-intensify yung rivalry. When an area is declared under the red category, that could be the basis for placing an area under COMELEC control if the situation further intensifies. Sa ngayon, ang Negros Oriental pa lang ang isa sa ilalim sa COMELEC control. Kapag ganito, dinaragdagan ang mga nagbabantay na puwersang panseguridad. For areas under COMELEC control, there will be augmentation, and in the BARM areas also, there will be augmentation. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Bago lumipad pa El Salvador para lumaban sa Miss Universe sa susunod na buwan, isang send-off ang binigay kay Michelle D ng kanyang Sparkle family. Ayon kay GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, malaking bagay ito sa Artist Center ng Kapuso Network dahil si Michelle ang first Sparkle artist na lalaban sa Miss Universe. At pabaon nila sa kanya, words of encouragement at paalalang ipakita ang kanyang authentic self. Ang kapwa naman niyang beauty queen at sparkle artist na si Maxine Medina, kinasal na sa kanyang non-showbiz partner na si Timmy Liana. Sa photos ng Miss Universe Philippines Creative and Events Director na si Jonas Gafud, litaw ang ganda ni Maxine, suot ang kanyang elegant wedding gown. Bago sa saksi, kanselado bukas ang pasok sa latang antas ng paaralan sa Davao Occidental. At dahil po yan sa magnitude 6.4 na lindol kanina. Inaatasan ng pamunuan ng mga paaralan na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali. Yan po ay para matiyak na ligtas ito para sa mga estudyante, guro at iba pang empleyado. Lumakas pa ang bagyong Jenny habang tinatahak ang Batanes papuntang Taiwan. Base po yan sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes. Signal number 2 sa northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Base sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang magla-landfall ang bagyong Jenny sa Taiwan bukas na umaga, sa kalalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas na hapon o gabi. Bukod sa bagyo, palalakasin din ito ang habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang announcement ng solo projects ng global stars na sina Jennie ng Blackpink at Jungkook ng BTS. Si Jennie maglalabas ng special single. Yan ang You and Me na pinerform na rin ni Jennie sa kanilang Born Pink Tour. Ire-release yan officially sa Biyernes. Sa November naman, ang release ng first solo album ni Jungkook na Golden. May 11 tracks ang album na inspired anya sa golden moments si JK bilang golden makne ng BTS at solo artist. Kasama rin sa album ang mga single ni JK na 7 at 3D. Age doesn't matter, pati na sa extreme sports. Nakadakdang maging record holder sa skydiving ang isang lola sa Amerika. Iniwan ng 104-year-old na si Dorothy Hoffner ang kanyang walker para sumabak sa tandem skydiving. Nag-enjoy daw siya sa experience at sa ganda ng tanawin. Hinihintay na lang ni Dorothy ang certification bilang oldest skydiver sa Guinness World Record. Dating hawak yan ng 103-year-old na taga-Sweden. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 82 araw na lang, Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi!